Sinimalaya, but first-time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagtas nila manood ng pelikula, yung mayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Samahan niyo po kami at pag-usapan natin kung papaano nga po ba natin mapapangalagaan ang ating katawan at makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang obstetrics and gynecology specialist and lactation consultant mula sa Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Patricia Florestin Co. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Kumusta naman po? Malakas po ba ang ulan sa inyong lugar? Evening. Thank you for inviting me. Yes, magandang gabi nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayon, Doc, buwan ng Agosto, ginugunita ang National Breastfeeding Awareness Month. So, napapanahon at angko po ang ating topic na breastfeeding. Sabi nga po, Dok, ng mga mommy friends ko na ang breastfeeding is a journey. May mga times na smooth lang, may mga araw nga rin daw pong very challenging. Pero alamin nga rin po muna natin, Dok, kung ano nga po ba ang kahalagahan ng breastfeeding? Napakadaming kahalagahan, no? Napaka-importante ng breastfeeding, both for the mother, for the baby, for the family, the environment, the country. Mm-hmm. So, sasabihin ko na ba ngayon or sige. So, number one, syempre, una nating iniisip sa baby. Si baby, ang breast milk kasi, yun talaga yung perfect na food for human babies. Dahil humans din ang gumawa ng milk, no? Mm-hmm. Talagang swak na swak siya for human babies. Kasi ang mga humans, paglabas, mahina pa yung mga baby, mahina pa ang immune system. So, meron na ring antibodies ang breast milk. Okay. At alam naman natin ng mga humans, ang strength natin is our brains, di ba? Mm-hmm. Yung marami talaga, yung majority ng calories na kinoconsume natin when we eat ay napupunta sa brain, no? For brain activity. So, ganun din yung human milk na talagang na-prioritize din yung brain development ng baby. Dahil paglabas ng baby, hindi pa naman fully mature din yung mga brains nila and the eyes. So, tamang-tama na ang human milk, marami talaga siyang properties to promote brain development. Okay. Also, marami din kompleto sa mga vitamins, minerals, even water, kasama na yung human milk, and yung bonding. Kasi very important talaga yung bonding between the mother and the child, no? And for the mother to recognize the baby, for the mother to have warm fuzzy feelings, yung mahalin niya yung anak niya. Kasi hindi rin naman automatic na paglabas ng baby, mahal mo na kagad yung anak mo. May mga ibang ina na wala pa silang connection do sa anak nila. So malaking factor din yon for bonding, yung skin-to-skin contact, yung breastfeeding. Aside from that, yung sa family, no? Kasi dahil ang nanay at ang baby na nagbe-breastfeed ay mas healthy at mas sustansya yung nakakain na pagkain ng baby, mas hindi nagkakasakit. So nagbe-benefit yung buong pamilya dahil less stress din syempre dun sa pamilya, dun sa tatay na provider, less stress din sa budget dahil syempre napakamahal ng formula milk, imported pa yan. So, malaking natitipid, mas beneficial para sa pamilya dahil imbis na gagastos ng mga 10,000 a month pangbili lang ng formula, yung pera na yun ay pambili ng pagkain na para na sa buong pamilya. Kaya hindi lang yung baby yung nagbe-benefit dun sa
sa gastos, kundi buong pamilya nakakakain ng maayos. And pati na rin sa bansa dahil ang formula milk ay inaangkat, di ba? Napakamahal. So, malaking bagay sa bansa at pati na rin sa environment dahil alam naman natin na ang cow's milk, yung factory farming, hindi siya maganda sa environment, nakakataas ng mga methane gas emissions, very wasteful in terms of yung sa water, yung merong mga factory, di ba, kung saan nandun yung mga cows and also not that environmental friendly because of all the waste na yung mga basura. So, napakadami talagang benefits ng breastfeeding. Ayan, so hindi nga rin lamang po si mommy at si baby ang nagbe-benefit dito, kung hindi yung buong komunidad at yung buong pamilya. Anyway, ano naman po ba, Doc, yung pinagkaiba ng formula milk sa breast milk, when it comes to sabihin natin yung kanyang nutrients content, sa presyo, oo, malaki nga po yung pinagkakaiba, dahil sabihin natin sa breast milk, libre na kay mommy, pero dito sa formula milk nga po, gagastos pa tayo. Napakadami ring differences. So, yung breast milk kasi, it's living tissue. Marami siyang mga antibodies and mga growth factors, mga hormones. Meron siyang mga living cells. Nandun yung mga immunoglobulin or yung tinatawag nating antibody na panlaban laban sa infeksyon ng baby. So dahil living cell yan, wala namang ganun sa formula milk. Kasi yung formula milk, di ba, powder yon na hinaluan ng tubig. So dun pa lang, malaki na talaga yung difference ng breast milk sa formula milk. Kaya importante itong mga living cells ng mga antibodies na to kasi pagka nainom ito ng baby, unang-una, kung nainom ng baby yung colostrum, yung unang gatas na lumalabas sa mother, yun yung unang pumapasok sa gut, dun sa tiyan ng baby, sa bituka niya, at napoprotektahan. Kinukoat na niya yung intestines ng baby para nasiseal na siya at hindi na pumapasok ang mga masasamang mga bacteria at mga viruses dahil naseal na ang gut ng secretory immunoglobulin A, isang klase ng antibody para maprotektahan nga yung gut ng baby. Meron din mga antibodies nga, kaya kung for example, dun sa bahay ay may kumakalat na virus, for example yung cold virus dahil tag-ulan ngayon, meron nang napoproduce ng mga antibodies yung mother at lumalabas sa kanyang breast milk, naiinom ito ng baby at nagkakaroon tuloy ng protection, partial protection ng baby laban dun sa infection na yon. Sometimes yung baby naman, merong kunyaring sakit siya. Kunyari, merong konting diarrhea or may lagnat, may yung virus or bacteria na yon ay dumadaan through the mouth of the baby, na-absorb din ng mother because of breastfeeding. The mother is producing antibodies or panlaban at yung antibodies na yon ay nasisekrete sa breast milk. Kaya pag ininom ng baby, nakukuha ng baby yung antibody. So ganun kagaling ang breastfeeding. Napaka-high-tech talaga niya. At hindi yan talaga nare-replicate ng formula milk. Okay. Meron din ang breast milk kasi marami yung mga vitamins. So actually complete na siya mga vitamins, nandiyan na yung iron, even yung water nandiyan na. So actually, hindi yun na kailangan magdagdag pa ng water, di ba? After breastfeeding kasi yung breast milk, meron na siya para sa uhaw, para hydrate, ma-satisfy thirst ng baby. At meron na rin siya yung mga nutrients. Meron na siya yung mga fats. So, tama-tama, nandiyan na yung mga DHA, yung mga AA, di ba? Yung naririnig natin na good for brain development, kompleto na yan. And na-absorb ng brain at ng retina or ng mata ng baby. Unlike yung dun sa formula milk, hindi naman masyadong na-absorb sa mga essential organs ng baby. Pero yung napoproduce ng breast milk na mga DHA, AA, talagang napupunta dun sa brain at sa eyes ng baby para maganda yung brain development and yung eye development. And nandiyan na rin yung mga proteina para nga lumaki na yung anak. Nandiyan na yung fats kasi kailangan din naman ng healthy fats para rin sa brain development and overall growth ng baby po.
Sa lasa, Doc, ano naman po yung pinagkaiba? Parang sabi nila sa formula milk, mas matamis daw po, mas maraming sugar kumpara nga po dito sa breast milk. So, well, hindi ko natikman yung breast milk kasi hindi ako na-breastfeed. Pero anyway, at hindi ko na matandaan. Pero slightly sweet yata naman, no? Iba-iba din kasi ang difference din ng breast milk sa formula milk, nagbabago yung composition niya, nagbabago yung taste niya, hindi siya static, hindi siya parating pareho, no? Depende yan, kunyari, pagka bagong panganak, yung colostrum nga, mas marami kasi siyang fat and protein. And then eventually, nagkakaroon na mas marami na yung carbohydrate, medyo mas matamis na siya. Tapos depende rin sa kinakain ng nanay dahil pagka kumain yung nanay ng food na maraming garlic, medyo may garlic taste din yung milk. Or pag kumain siya ng maraming broccoli, medyo siguro may lasang konting broccoli. So, paiba-iba din talaga ang lasa ng breast milk. So, and it's true, no, yung mga follow-on formula milk, titingnan mo kasi yung kung yung mga ingredients, no, yung lalo na yung mga follow-on milk, yung 6 months old and above, no, makikita mo meron talaga siyang sugar. So, syempre yun, yung concern natin na baka masyado nga namang matamis, yung formula milk, kaya 'di ba mas gusto ng mga baby pero ang doon is baka yung what is the risk for diabetes, what is the risk for obesity. Unlike sa breast milk kasi, yung human milk, perfect talaga yung composition niya in formulation, and even yung mga baby na kunyari purely breastfed, na di ba yung minsan parang ang taba-taba nila, purely breastfed, pero eventually hindi sila nagiging obese during adults. Unlike yung sa formula, medyo mas may tendency din, no? Ibang klase kasi ng yung mga ingredients dun sa human milk and yung dun sa formula milk. Hanggang ilang taon nga po ba dapat tayong magpa-breastfeed, Doc? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion about breastfeeding, i-comment na nga rin po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa,
Una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po Dok ng ating discussion, may tanong rin lamang po dito sabi po Dok, lahat daw po ba ng babaeng nagbubuntis ay kaya makapag-produce ng colostrum o yung liquid gold na tinatawag natin? Yes, so lahat naman ng babae, pagka nanganak, meron namang capacity na mag-produce ng colostrum. Yung tinatawag ng liquid gold kasi ganun siya ka-precious, no? Ganun siya kaganda. At gaano siya ka-importante na kailangan maibigay mo siya kay baby, Doc? Yeah, so maganda talaga siya, no? Dahil talagang very much packed with antibodies, no? So, and limited lang siya. Hindi siya yung unlimited supply. So, in the first 3 to 5 days, no, after the delivery, dun lumalabas yung colostrum. Mapapansin niyo na medyo sticky siya, na yellowish, and then eventually, magiging kulay white na. So, yung time na konti pa lang, na yellow, na medyo sticky, yun yung tinatawag na colostrum. Tapos, ang dami-dami niyang antibody. Tamang-tama kasi, yun nga yung sinasabi natin na dahil kinukoat niya yung gut, no, yung bitukan ng baby para hindi siya madaling pasukan ng mga bacteria, ng mga viruses. Yun yung unang naiinom ni baby pagkapanganak. Tapos, meron na siyang mga antibodies para dahil ang newborn baby, mahina pa talaga yung immune system, nakaka-boost talaga ng immunity ng baby. Gaano naman po karami yung colostrum na kinakailangan ng baby, Doc? Wala siyang fixed na amount no? So, ang alam lang natin, hindi siya madami Kaya yung mapapansin ho ng mother, di ba, magtataka siya, bakit parang walang lumalabas or sobrang konti lang. So, kasi yung colostrum is konti lang talaga Siguro per feeding ng baby, baka mga 1 teaspoon lang or even less than 1 teaspoon per feeding. So, ang recommendation nga namin is yung madalas mag-feed yung mother, no? Mga every 3 hours, every 2 to 3 hours in the first few days, para kahit konti lang yung nainom ng baby, kung madalas naman, at the end of the day, madami na rin. So, sa simula naman kasi, maliit din naman yung tiyan ng baby So, kahit hindi pa rin naman marami yung napoproduce na milk,
enough na rin naman yun sa baby for the first few days. Pero hanggang kailan naman po dapat nating asahan or sabihin natin yung ideal na pagpapa-breastfeed para makuha nga po yung nutrients, 'di ba? Yung components na meron sa breastfeeding. So, ang talagang nire-recommend lahat ho ng mga medical societies, no? Kunyari yung World Health Organization, yung DOH, no? Is 6 months na exclusive breastfeeding. Ibig sabihin, 6 months na yun lang talaga, breast milk lang ay kompleto na po. And then, after 6 months, nagsa-start na ho ng mga solids, pero continue pa rin yung breastfeeding up to the age of 2 years and beyond. So, wala namang deadline or limit na until when dapat mag-stop na mag-breastfeed. Wala namang limit, pero starting 6 months of age, hindi na siya enough. Kailangan na rin talaga ng additional na solid. May mga mother, doc, na hindi nga naman po ganun karami yung pinoproduce na milk. Meron pa nga daw po bang remedy para dito? Para nga po mabigyan niya nga po ng makapagpa-breastfeed siya kay baby. So, kasi ang kaibahan ng breastfeeding sa pagbigay ng milk sa bottle, yung sa bottle kasi, alam mo exactly, di ba, kung gaano karami yung nabibigay mo kasi nakikita mo siya. So, sa breastfeeding kasi, hindi talaga nakikita kasi direct from the breast to the mouth of the baby. So, mahirap din namang masabi exactly kung ang baby ay nakaka-receive ba ng enough milk or not enough milk, di ba? Dahil hindi naman talaga nakikita yung milk diretso nga sa loob ng katawan ng baby. So, usually naman kung the mother is healthy and then right after the delivery, na skin to skin naman yung baby and then na room in naman, magkasama na kagad sila and then continuous yung hindi naman natigil yung breastfeeding, most of the time talaga the mother is able to produce enough milk. Tapos it's only in some cases, mga rare cases na not enough milk. So kailangan talaga yung support from the get-go, from the start, yung unang pagpapanganak, yung unang araw, is napopromote na kagad, na stimulate na kagad yung breast ng mother para dumami na yung milk supply niya. Kasi most of the time naman talaga, basta nasusupport na kagad yung mother in breastfeeding, magkasama yung mother and baby, tapos hindi naman sila nahihiwalay, nakakapag-breastfeed yung mother, most of the time, is enough naman talaga yung milk. Ngayon, may a few cases na hindi nga tapat yung milk ng mother. So, kaya dapat din yung doktor sa hospital, sa simula, tinitingnan yung baby, inoobserbahan, tinitingnan yung timbang ng baby, masyado na bang bumabagsak yung timbang or hindi naman, konti lang ang bagsak. Kumusta ba yung yung ihi ng baby, nakakaihi ba yung baby, nakakadumi ba yung baby, mukha bang dehydrated yung baby or hindi naman siya mukhang dehydrated. So, yun yung mga tinitingnan ho ng doktor para malaman kung okay naman ba yung breastfeeding, sapat ba yung naiinom ng baby o hindi. So, dun sa mga rare cases na talagang kulang, meron naman ho kaming mga ginagawa, tinitingnan namin, paano ba mag-suck yung baby? Magaling ba siya mag-suck? Tama ba yung latch? Minsan nagbibigay ho kami ng mga gamot para dumami din yung milk supply ng mother. Baka meron mga problema yung nanay, masyado bang masakit yung breastfeeding, or meron ba siyang mga medical problems na nakaka-affect po dun sa milk supply. So, tinitingnan namin yung pangkalahatan na yon and natutulungan naman ho namin yung mother and the baby. Is it also true, Doc, yung malunggay ay malaking tulong para nga po makapag-produce ng maraming milk si Mami? So, nakakatulong yon dahil ang malunggay is very nutritious, marami siyang calcium, may iron, may fiber, tapos natural siya. Pero ang number one talaga na paraan para dumami talaga yung milk ng mother, unang-una is yung education. So sa start pa lang, sa pagbubuntis pa lang is nag-attend siya ng mga breastfeeding classes or nagre-research na siya para medyo may alam na siya kung paano mag-breastfeed. Magtanong na siya dun sa mga kaibigan niya or kamag-anak na nakapag-breastfeed ng successful. And
yun, magtanong-tanong na rin siya dun sa doktor, mag-attend siya ng mga prepared childbirth classes or mga classes about breastfeeding para maturuan siya. So, yun talaga kasi kailangan sa start, madalas na siya mag-breastfeed and effective, no? Yung tama rin yung technique. Kasi yung frequent breastfeeding and effective breastfeeding, yun talaga yung nagpapadami ng milk. Yung stimulation, yung pagsasimula pa lang na skin to skin and madalas nagsakang baby, yun talaga ang nagpapadami ng milk. Yung mga supplements, kagaya ng malunggay or ibang supplements, secondary ways to increase milk supply. Pero hindi sila yung main way to increase the milk supply. Is it also necessary nga rin daw po ba, Doc, na magkaroon ng schedule sa breastfeeding? So usually, hindi ho tayo nagsa-schedule, no? Titingnan ho natin yung baby. So pagka ang baby ninyo is gising, alert, tapos yung parang nag-open na siya ng mouth niya, nilalagay yung kamay sa mouth, ibig sabihin gutom na siya. Okay. So hindi natin hinihintay yung baby na umiyak kasi by the time na umiyak ang baby, gutom na, galit na. So we try to breastfeed when the baby is awake and alert. So dapat yung mga 8 times in 24 hours or more. Pero kasi mahirap na magbigay ng schedule kasi minsan talaga masarap yung tulog ng baby. Gigising natin, di ba? So, ginagawa lang natin yon yung talagang ginigising pag yung baby siguro masyado na rin matagal matulog, no? And not enough yung wala pang 8 times in 24 hours. But most of the time, tinitingnan natin yung baby cues, no? More than yung every 2 hours dapat. Kasi nakaka-stress din yun sasabihin mo sa nanay, dapat every 2 hours or every 3 hours gisingin mo yung anak mo, paano kung masarap yung tulog ng baby, diba? Or paano kung pinilit mo, ayaw niya mag-breastfeed, feeling ng nanay, ay nako, I'm not a good mom, or nako, my baby doesn't want to breastfeed, diba? Kung ano-ano ng mga doubts. So, more of look at the baby cues and then just ensure na siguro your baby is breastfeeding mga 8 times in 24 hours. Okay. Pag-usapan pa nga po natin, Doc, iba pang facts and myths about breastfeeding sa ating pagbabalik. Dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Oras po natin sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya na yung ikaw ng araw ay. Pagkatapos nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime. Meron kayong unlimited budget. Lunas. Lunas. Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Patricia Co ng Makati Medical Center, the hospital with the heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa nga rin po natin sa mga kakatune in rin lamang ay breastfeeding. Doc, eto may question, kapag nga daw po ba may sakit si mami dahil panahon na nga rin po ng tag-ulan, uso ang ubo, sipon, ayan, lagnat. Dapat nga rin daw po ba munang ihinto yung pagpapa-breastfeed? So, magandang tanong yan, lalo na ngayon, tag-ulan, maraming ang may mga trangkaso. So, hindi naman niya kailangang mag-stop ng breastfeeding. Kung ang nanay ay merong ubod sipon, syempre ayaw din naman niyang mahawa yung anak niya. So, ang pwede niyang gawin, basta parati siyang mag-hand washing, bago at pagkatapos hawakan ng baby. Kung meron nga siyang nakakahawang sakit, kagaya nga ng ubod sipon, pwede naman siya magsuot ng mask. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding, whether it's COVID or it's cough and cold, pwede naman, fever. Yun lang yun talagang hand washing and yung mask. Kasi, as I mentioned, yung nanay, pag na-expose dyan sa mga virus or bacteria na yan, nagpo-produce siya ng antibody. Pag nag-produce siya ng antibody, dadaan naman sa breast milk. So, most of the maternal illnesses, pwede pa rin naman mag-breastfeed. Pero mas maganda po is magtanong ho kayo sa inyong doctor or sa lactation consultant dahil syempre meron din namang mga exceptions. For example, kung ang mother ay nagre-receive ng chemotherapy or radiotherapy, yun hindi nga talaga pwede. Meron din nga a few medications na iniinom ng nanay na hindi safe for breastfeeding. Although kadalasan safe naman, pero dapat po talaga itanong ninyo sa inyong doktor. Yes. Speaking of hand washing, Doc, dito nagtanong rin yung isa nating texter na kapag kailangan nga rin daw po bang linisin muna yung nipples bago magpa-breastfeed? So usually, ang nipples kasi nagpo-produce na siya ng special oils, Kaya 'di ba yung nipple merong mga maliliit na holes din. Yung iba syempre it's to make milk, pero yung iba
siya ng mga oil na may antibacterial and antiviral property na. So, for as long as yung mother ay naliligo naman every day, pag naligo siya, hindi naman required na i-soap din yung nipples kasi minsan pag masyadong sinabon yung nipples, masyado rin nagda-dry. So, basta naligo yung nanay, dumadaan naman yung soap, di ba, sa breasts and dumadaan yung water. So, nalilinis na rin naman yung mga nipples. So, hindi na kailangang every time before mag-breastfeed, yung pupunasan pa kasi ang nipples din ay very sensitive at napakanipis ng balat. So, kung parati kasi yung sinasabon or parating nilalagyan ng water na yung pinupunasan, pwede kasi siyang mag-dry and mag-crack. So, yun din yung isang concern. So, as long as malinis naman yung body ng mother, naliligo siya everyday, malinis naman yung damit niya, no? Hindi na kailangan yung every time before breastfeeding yung Maglilinis. sasabunin pa or punasan pa ng water. No need na. Okay. At kung kanina nga, Dok, sabi natin parang pangtulong o pandagdag na nga lamang po ang malunggay, makakatulong nga rin daw po ba yung pag-inom ng milk ni mommy para mas dumami nga po yung supply ng milk niya para kay baby? So, hindi ho totoo yun, no? So, yung sinasabi dati nung araw na kailangan mo uminom ng gatas para gumawa ng gatas. So, hindi ho totoo yun. So, kahit na hindi ka mahilig uminom ng milk or ng mga dairy products, kaya mo pa rin naman mag-produce ng breast milk, di ba? Basta lang you get enough nutrition, mga at least 1,500 calories a day, tapos you get enough fluids, hindi ka naman yung parang uhaw na uhaw, you will produce enough milk. Kapag ba dehydrated si Mommy, Doc, ibig sabihin, kaunti na nga rin lamang yung mapoproduce niyang milk para kay baby? Hindi na, kasi priority talaga yung breast milk eh. Pero hirap talaga nun. Parang mapapansin ng nanay na nagbe-breastfeed, ang dali niya mauhaw. Parang, and usually yan, after niya mag-breastfeed, feeling niya may sensation of thirst. So, as long as na-feel mo naman na you're feeling thirsty, uminom ka, no? Mahirap din talaga pag super dehydrated ka na. Paano ka pa makakaproduce ng breast milk? So, feel mo yun yung thirst, sensation ng thirst. So, you have to drink something, kahit water lang. Hindi naman kailangan milk. At normal nga rin lamang daw po ba, Dok, na masaktan sa pagpapa-breastfeed? So, usually, siguro pag first na time mo mag-breastfeed, first baby mo, sensitive pa talaga yung breasts, medyo siguro may konting pain, pero dapat very mild lang. At saka dapat, eventually mawala yung pain. Kasi kung persistent talaga na masakit, ibig sabihin baka nakakagat ng baby yung nipple, baka nasusugat na-injure na yung nipple at hindi ho normal yan. So, baka yung unang latch lang sa simula, mga 1 minute or less, may konting sensation na masakit, pero hindi siya dapat yung continuous na masakit at hindi siya kailangan dapat na parating masakit. Kasi pagka parating masakit, na sobrang sakit at nagsusugat na, hindi na ho normal yan. Ipatingin nyo yung kagad kasi habang maliit pa yung problem, mas maganda magamot na kagad, makorek na kagad. Kaysa yung malaki na ho yung problema, mas mahirap na rin talagang gamutin ng lactation consultant. Okay. At eto pa, Doc, kapag nga rin daw po ba maliit ang breast or sabihin natin payat si mommy, kaunti nga rin lamang daw po ba yung milk na mapoproduce? So, isa hong misconception yan. So, hindi naman ho yan nakadepende sa size ng breasts ng mother. Kasi, yung ibang babae, malaki yung breast. Kasi, mas marami silang fatty tissue. Pero usually, yung mga milk ducts, pare-pareho din. Yung mga milk-producing glands, pare-pareho rin, no? Whether malaki yung breast or maliit ang breast. Pero merong mga ibang nanay nga na, kumbaga sa yung breast nila, parang shelf, di ba? Isipin mo shelf siya, na doon nakatago yung milk. May mga ibang babae, malaki yung shelf, malaki yung breast, malaki rin yung milk storage capacity. Ibig sabihin, mas marami yung nasustore nila at one time. So, kaya pagka parang kunyari, ang dami nilang nasustore at one time dun sa breast nila.
Kaya pag nag-breastfeed si baby, parang ang dami niyang naiinom. Pero yung capacity to produce yung new milk, mas matagal. So, madami yung capacity niya, malaki yung shelf, pero mas matagal din bago ma-replenish uli. Meron namang ibang babae, maliit yung shelf. No? At one time, mas konti yung laman ng milk. Pero mas mabilis siyang ma-refill. Okay. Diba? Yes. So, at the end of the day, kahit na maliit yung milk storage capacity nung isang babae na siguro mas maliit yung breast ng konti, at the end of the day, dahil mas madalas ding mag-breastfeed si baby, pareho rin yung milk production, yung output, pareho rin. Yes. And dahil baka yung ibang nanay, mas mabilis din nilang ma-refill. Yung mga shelf, yun. So, parang hindi totoo na yung mga malitang breast, konti yung milk, yung malaking breast, marami yung milk. Hindi naman totoo yun. May mga ilang babae rin, Dok, na hesitant na magpa-breastfeed dahil maaari nga rin daw po itong makasira ng forma o hugis ng kanilang breast. Is it true, Dok? Yung parang baka malawlaw. No naman, hindi naman, no? Kasi normal din naman talaga sa mga babae habang nagkakaedad, talagang medyo nagsasag na rin, number one. Number two, syempre during pregnancy, di ba? Dahil nag-gain ng weight and then after pumapayat, nakaka-contribute din yan. Tapos number three, depende na rin yan sa pag-aalaga rin ng breasts. For example, kung ang nagbe-breastfeed na mother, yung parating na engorge yung breasts niya, hindi na empty na madalas, masyadong na-stretch yung breast tissue. So, na-affect yung mga ligaments, no? Yung nakaka-support ng breast tissue. Pwede nga magsag. Or kung ang baby ay, when nagbe-breastfeed, yung hinihila niya masyado, yung latch or yung latch is shallow latch or masyadong malayo yung breast sa yung pag-attach ng mother sa baby tapos malayo yung baby, so nahahatak ng baby, maaring medyo magsag ng konti. Pero kung maganda naman yung positioning na dikit naman yung baby kay mother, hindi naman hinihila masyado ng baby yung breast, actually wala siyang effect sa breasts, no? Maganda pa rin talaga yung breast. Hindi naman, tsaka hindi naman yan kasi ang ano bang function ng breast? It's for breastfeeding. Yes. And maganda naman lahat ng breast, whether big, small, or sagging, parang proud. Dapat proud tayong lahat, di ba? Yes. Ayan. Alamin nga rin po natin, Doc, kung ano naman nga rin po ba yung mga signs na well-feed si baby. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Number 1. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elena
Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Dito lang sa Deezer, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana, hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Various Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Nagbabalik po last part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV at kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Muli paalala nga po natin sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan na ugaliin nga po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Kasama pa rin po natin Dr.
Dr. Patricia Ko ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, breastfeeding pa nga rin po ang pinag-uusapan natin. At naiwan nating katanungan kanina, Doc, kung ano nga po ba yung mga signs or sabihin natin manifestations na well-fed si baby? Ang mga signs ng baby, unang-una, before feeding, baka ma-feel mo medyo mabigat ng konti yung breast, and then after feeding, mapapansin mo, lumambot ang breast. So, ibig sabihin, nagkaroon ng magandang milk transfer. And yung after ho mag-breastfeed ng baby, parang nakatulog siya. No? Nag-relax yung katawan niya. Usually, bago siya mag-breastfeed, yung excited, no? Nakaganyan yung kamay. And then, habang magsasak, usually magsasak siya for mga at least 5 minutes, meron siya mga long deep suck, parang talagang gumagalaw ng mabuti yung kanyang jaw. No? Hindi yung shallow sucking lang. Yung parang meron siyang long deep suck. And after nun, nakatulog siya. So, ibig sabihin, nasatisfy ang baby. At tinitingnan ho natin yung urine output at saka yung bowel movement. So, sa unang araw ng buhay ng baby, at least isang ihi siya. Sa pangalawang araw ng buhay, at least 2 beses umihi. Padami ng padami until sa 5th day of life, pang 5 araw ng buhay ng baby, mga at least 5 ihi siya sa isang araw. And yung ihi ng baby ay hindi dapat dark na dilaw, kundi yung very light yellow or almost clear. And then dumi din yung baby. Minsan mahirap kasing ma-measure yung ihi ng baby, lalo na ngayon, di ba, mga ultra-absorbent diapers. Yes. Pero kung titingnan mo yung pagdumi ng baby, so first day of life, at least 1 bowel movement a day. Second day of life, mga 2 na. And then usually, at least 2 bowel movement sa isang araw. Sa simula, black pa, di ba? Yung itim yung pupo, pero pagkatapos, nagiging ng brown, and then nagiging na siyang yellow. So, malalaman mo na nakakainom naman ng milk yung baby kasi nakakaihi naman siya ng mga 5 times a day. At nakakadumi naman mga at least 2 times a day. And then, pag nag-follow po dun sa doktor, mga after 2 weeks, nakita naman na bumalik na ho sa original birth weight or baka nga mas bumigat na po. So, yun ho yung mga signs na nakakainom naman ng sapat ang baby ho ninyo. Yes. At ito, Doc, para sa mga first-time moms natin na nakikinig, nanonood, may mga katanungan na may pagkakataong kailangan nila mag-pump ng milk dahil kinakailangan na nga rin po nilang bumalik sa kanilang trabaho. Sa pag-iwan nga po ng milk na yun, Doc, kailangan nga rin daw po ba ilagay sa refrigerator or pwede nga rin daw po ba itong mapanis? Hindi kasing bilis mapanis ang breast milk compared sa formula milk, pero alam naman natin mainit talaga sa country natin, so mas maganda rin nag-iingat. So sa general rule, pwede naman ang breast milk na na-pump is 4 na oras ho, nasa room temperature. And then, pagka naman nasa refrigerator, 5 araw po, basta nandun sa malamig na parte ng refrigerator, dun sa loob talaga. Pag nasa freezer naman po, kung 2-door freezer, pwede namang up to 3 months na okay naman yung milk. Pagka ho na-defrost na yung gatas, kailangan na ho ma-consume na within 24 hours. Hindi na ho pwedeng i-freeze ulit. Okay. At para nga po sa mas maraming supply ng milk, Doc, is it also advisable na magkaroon ng breast milk sharing? Yung parang ibabahagi mo kay kumare na kaunti lamang po yung milk na napoproduce niya para sa kanyang baby? Mahirap ding mag-generalize. Kung marami ka talagang gatas, pwede ka namang mag-donate. Actually, mas maganda ho, mag-donate ho kayo sa milk bank. No? So, meron hong milk bank ang Makati Medical Center. May mga ibang nanay talaga na ang dami talaga nilang milk. No? Yes. Magaling silang mag-pump or minsan marami na silang na-pump. Tapos, kunyari, hindi kumakain na talaga yung baby, hindi na niya masyadong iinom lahat ng breast milk. Pwede ho talaga sila mag-donate, no? Mas maganda ho na i-donate po sa milk bank. Kasi ho, pagka sa milk bank,
siniscreen din nila yung gatas tapos pinapasteurize nila para talagang safe din. Dahil, syempre, may risk din na yung pagka-informal milk sharing, although talagang tumutulong talaga yung nanay, no? Gusto talaga niyang tumulong sa ibang nanay na kulang yung milk nila. Yes. Pero hindi natin masigurado, no? Baka mamaya na-contaminate yung milk, baka nalagyan ng mga dumi or ng bacteria, or baka naman yung nanay hindi pala niya alam, meron pala siyang infection, no? May sakit. So kasi pagka dinonate po sa milk bank, siniscreen talaga nila, tapos pinapasteurize nila. Kaya talagang mas kampante ho na ibigay din ho sa ibang mga baby dahil alam ho natin safe. Lalo na usually ang mga nakakatanggap kasi ng mga baby ng pasteurized milk, ng mga baby sa milk bank, yun ho talaga mga baby na may sakit, yung mga premature, yung maraming sakit, naka-confine sa ICU. So talagang kailangan din yung gatas nila is yung sigurado ho tayo malinis dahil immunocompromised din ho yung mga baby na yan. At napakalaking tulong niyan dun sa mga baby ho na kailangan yung mga premature dahil hindi nila matotolerate ang formula milk Talagang human milk yung pinakamaganda sa kanila. And kailangan parati ho namin ng mga donation sa milk bank dahil syempre limited ang supply, di ba, ng human milk, di ba? So kaya nga liquid gold siya. So malaking tulong po talaga yan, no, sa mga may sakit na mga baby pag mag-donate ho kayo sa milk bank. Ayan. So, para nga po sa mga interesado na mag-donate ng milk sa Makati Medical Center, maaari nga rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Maraming salamat, Dr. Patricia Ko, sa isang oras na talakayan, makabuluhang talakayan tungkol sa breastfeeding. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Maraming salamat po na in-invite ninyo po kami at ang Makati Medical Center. At sana ho ay hindi ho kayo magsawa at sana kahit hindi August, no, naiisip po natin yung importansya ng breastfeeding, no, dahil hindi lang naman yung mother ang baby ang nagbe-benefit, kundi nga buong pamilya at yung komunidad. So ano pa ba? Yun. So maraming salamat at sana may natutunan po yung mga nakikinig. Yes, thank you once again sa ating obstetrics and gynecology specialist and lactation consultant ng Makati Medical Center, Dr. Patricia Ko. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about breastfeeding. Naway nadagdagan at naliwanagan nga rin po ang mga first-time moms natin kung papaano nga po ba mabibigyan ng sapat at masustansyang breast milk si baby. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.